Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtuklap ang mga bubong at nagtumba ang mga puno. Ang ilan sa mga pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Dilasag, Aurora, kung saan ito nag-landfall. Kaya ang mga residente nananawagan na ng tulong. Ang ilan, wala nang makain at pinadapa rin ng bagyo ang kanilang mga kabuhayan. Dagdag-dagok pa ang pag-apaw ng ilog sa ilang lugar, kaya hindi makatira ng relief goods. At live mula sa Dilasag, Aurora, nakatutok si Darlene Kai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, itong bayan ng Dilasag sa Aurora, yung pinakanapuruhan ng bagyong Nika sa buong probinsya. 100% ng bayan yung apektado, kaya nananawagan ng tulong yung mga residente rito. Ilang oras lang tumama ang bagyong Nika rito sa bayan ng Dilasag, pero panghabang buhay na trauma raw ang dadalhin ni Nanay Leonita. Nakagano na lang po ako kasi sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Sa Dilasag naglandfall ang bagyong Nika kahapon ng umaga. Natuklap ang bubong ni Nanay Leonita. Sira rin ang isang bahagi ng kanilang bahay. Natakot na sobrang lakas ng hangin. Ngayon ko lang po naranasan. Kaya lang po nung nakaraan. Pero ngayon grabe. Sa palibot ng bayan, kitang-kita rin ang pinsala ng bagyo. Maraming puno ang natumba. Wasak din ang ilang bahay at istruktura. Tulad ng bahay ni Nanay Milagros at Tatay Felicissimo. Alala ko po kahapon, yung nangyari po, umiiyak nga po ako kahapon ay. Bakit po? Yun po kala ko nga, pati yung bahay namin umuuga sa lakas ng hangin. Nagdadasal po ako, sabi ko po, tama na po, sabi kong gano'n. Hinto mo na po, sabi kong gano'n. Sa takot ko. Umapaw ang ilog kaya na-isolate ang 3 barangay. Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Isolated din ang barangay Lawang at Ura dahil sa isa pang umapaw na ilog sa ibang parte ng bayan. Pero may ilang nangahas tumawid tulad ng lalaking ito na may dalang bisikleta. Hindi rin alintana ni JP ang lakas ng agos ng tubig. Wala na yung takot sa akin kasi mapuntahan ko lang yung mga mahal ko sa buhay sa Dilasag para makumusta ko sila. Wala pong communication, ma'am. Pero may mga tulad ni Nixon na umatras. Sobrang lakas po ng hindi po kami makalusong kaya mahihirapan po kami makapunta po sa kabila. Pinipilit po namin makontak sila ngayon pero gawa nga po, sabi ko nga po, gawa po ng sila ay isolated pa, no, gawa po ng ilog, no, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Parang sir, ang mangyayari, maabot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo umupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, wala nang baha pero matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Pinadapa ng malakas na hangin ang lahat ng 100 puno ng saging sa taniman na ito kung saan nagtatrabaho si Tatay Reynaldo. Umiyak ka man, wala rin tayong magawa, talagang bagyo. Aabutin daw ng 4 na taon pa bago tumubo at mamunga ang mga panibagong puno ng saging. Tulong ang panawagan ni Larry na inabutan naming nililinis ang mga halamang sinira ng bagyo. Sana may ayuda naman na dumating sa amin, nakawala ng makain. Yun po ang problema namin ngayon. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga tauhan ng LGU para isa-isang alisin ang mga natumbang puno at ibang debris sa kalsada. Yun nga lang, wala pa rin kuryente sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. Pahirapan pa rin ngayon ang linya ng komunikasyon. Sa ngayon, nananatiling nakaalerto ang probinsya ng Aurora para sa mga susunod na paparating na bagyo. Ang kailangan lang po yung paghahanda para maiwasan po yung may masabing buhay at saka yung nga po, yung pwede pong ayusin yung mga kabahayan o dapat pong wag po nating ipasawalang bahala yung
ating pong mga tahanan. Dapat po matibay yan. At kung kinakailangan naman po na lumikas ay talagang pinapalikas po namin, inaagapan na po namin. Vicky, nagsimula na namang bumuhos yung malakas na ulan dito. Samantala, sabi naman ng LGU ay maaari pa raw abutin ng 1 buwan bago maibalik yung supply ng kuryente dito sa bayan. Marami raw kasing pose ng kuryente yung nagtumbahan at hindi kaagad-agad maayos. Yan yung latest mula rito sa Dilasag, Aurora. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai. Iniwan naman ng bagyong Nika na nawasak o lubog sa baha ang maraming bahay sa Isabela. At bagamat may nagsisiuwi na at nag-aayos ng bahay, problema ang posible ring pagtama roon ng bagyong Ophel. Mula sa bayan ng Etiague, nakatutuklay si James Agustin. James? Mel, ngayong araw na ito, mas tumambad yung pinsala na dulot ng pananalasa ng bagyong Nika. Dito po yan sa lalawigan ng Isabela. May mga umapaw na ilog, kaya naman hindi madaanan ang ilang tulay. Mga establishmentong natanggalan ng bubong, mga naputol na mga sanga ng puno, at mga kawad na lumaylay mula sa mga tumagilid na poste. Ilan lang yan sa pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Maharlika Highway sa Santiago City, Isabela. Sa Barangay Batal natanggal ang yero ng bahay ni Mang Amado, kaya pansamantalang nakikituloy ang kanyang pamilya sa kapitbahay. Ngayon lang daw nila ulit naranasan ng ganong kalakas na bagyo. Nung mga bandang 2:00 po, sir, biglang lumakas yung hangin. Yan, kaya nga po ganyan ang nangyari. Yung mga gamit namin, inilipat namin lahat daw sa likod niyon. May ilang bahagi ng kalsada na abot binti ang taas ng tubig. Ang bahay ni Aling Lina at mga kaanak lubog pa rin sa baha. Kita pa sa pintuan ng marka kung gaano kataas ang tubig kahapon. Kahirap mga sir, kahirap. Wala kami pangbili ng kwan, mga yero, kahoy. Naalis lahat yung kusina namin. Andun, yung kwan niya, andyan kabilang bahay, yung nalipad na kahoy sa kayero. Abala naman sa paglilinis ng kanilang gamit si Gemma at kanyang mga pinsan. Umabot daw hanggang bewang ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Ang hirap po sir kasi halos wala na pong maisalba na gamit. Lahat po mga bigas, ganon, mga damit po, basang-basa na lahat. Sa Etiague, kinailangan gumamit ng bulldozer para maigilid ang isang malaking puno. May mga bahay na nawasak, kabilang na ang kay Aling Leticia. Ang hirap talaga. Nag-iyak-iyak pa ako kahapon dahil mga apo ko wala kung saan po inaano. Sana nga po may makapansin sa amin at makatulong po. Ang mister naman ni Charmaine abala sa pagsasaayos ng nasira nilang bubong. Una-una lang po yung mga bata na nilikas na lang po. Tapos nung kami po kasi tinitignan po namin yung ibang gamit. Kaya inayos pa po namin. 3 tulay pa ang hindi madaanan sa Etiague, kabilang na ang patungo sa bayan ng San Isidro. Ito yung bahagi ng kalsada na patungo doon sa Fogo Bridge, pero dahil umapaw yung ilog, hindi na ito madaanan ng mga residente at motorista. Nagsiuwian ng mga lumikas na residente, pero ngayon pa lang naghahanda na ang mga otoridad para sa paparating na panibagong bagyong Ophel. I-replenish po yung mga goods na naka-strategic plan po kasi kami bawat naka-cluster po. Bawat cluster, dun sa ibig po sabihin sa may region side, meron pong preposition goods po doon, pati responders. Dun sa forest, meron din po. May mga taniman at mga bahay sa bayan ng Ilagan na tumawini ang lubog sa baha. Sa drone video na ito, kita kung paanong sinagip ang mga residenteng natrap sa bahay nilang lubog sa tubig. Tuloy-tuloy rin ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente habang naghahanda na naman sa susunod na bagyo. Samantala patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Bagamat normal pa ang level ng tubig sa 188.98 meters, binuksan ang 2 spillway gate nito. Samantala, Mel, patuloy yung sinasagawang assessment ng provincial government doon sa lawak ng pinsala na naidulot ng bagyo, kabilang na doon sa sektor ng agrikultura. Yan muna yung latest mula dito sa bayan ng Etiague sa Isabela. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Pahirapan na sa pagresponde, pahirapan pa sa pagdesisyon kung pauuwi na ba ang mga inilikas dahil sa bagyong Nika.
Paubos na kasi ang Quick Response Fund ng gobyerno at may pumasok na namang bagong bagyo. Ang tugon ng Pangulo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kambal na bagyong Nika at Ophel ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang bagyong Nika na minsala sa Cagayan, Isabela, Aurora at ilang pang mga lalawigan sa Hilagang Luzon. At si Ophel na patuloy na lumakas matapos pumasok sa PAR kanina madaling araw, kaparehong tinutumbok na direksyon. Ang magkakasunod na mga bagyo na halos pareho ng lakas, nakapagpapahirap daw sa pagresponde ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't remember seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi man tayo binagbigyan ng isang linggo. Isa yan sa mga dinedesisyonan ng Office of Civil Defense ng Cordillera Administrative Region. Kung pauwiin nila ang mga nagsilikas, gayong may paparating na namang bagyo na maaaring tumama rin sa kanila. Yung po mga nasa evacuation center ay kasalukuyang nananatili pa rin po sa evacuation center at ina-assess po ng ating mga local DRM Council kung sila po ay babalikin pa sa kanilang pamilya dahil may ina-expect na naman po tayong paparating na bagyo. Ang ganitong sitwasyon, malaking pondong inuubos sa gobyerno. Ayon mismo sa Pangulo nitong nakaraang linggo, paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala at muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad hanggang sa katapusan ng Disyembre ito. Batay sa datos ng Department of Budget and Management as of October 24, nasa 30 billion pesos ang Quick Response Fund na nakalaan na sa iba't ibang mga ahensyang tumutugon sa kalamidad tulad ng DSWD, DILG, DPWH at DOTR. Humigit kalahati ang nagamit na dyan. Pero nariyan daw ang National Disaster Risk Reduction Management Fund para punuan ang QRF. Nandyan pa ang Contingent Fund, Unprogrammed Appropriations at Local Government Support Fund. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Urong-sulong din ang ilang ahensya kung magsisimula na ang rehabilitation sa mga bahay sa Northern Luzon na winasak ng bagyong Nika. Posible kasing makapinsala pa ang bagong bagyong Ophel at ang bagyo na nasa labas pa ng bansa. Nakatutok si Oscar Oida. Tila dagat na ang bahang nagpalubog sa malaking bahagi ng Alcala at Solana sa Cagayan. Maging ang matataas na puno, lubog sa tubig. Sa bayan ng Peña Blanca, malakas pa rin ang agos ng Pinakanuan River na nagsimula ng umapaw. Bagamat umaayos na ang panahon sa lalawigan, marami pa rin apektado lalo sa may Centro 10 sa Tuguegarao City. Halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay, kaya nasa evacuation center pa rin ang marami, partikular yung mga nakatira malapit sa Cagayan River at iba pang kritikal na lugar. Pero hindi pa man nakakaahon, may banta na ulit ng panibagong bagyo. Ngayong linggo, may isa na naman po makaka-apekto. So, regardless of the track, yung banta ng flash floods at landslide ay nananatili po. Lalong-lalo kung saturated na yung inyong lugar. Yung po yung ating balanse na kailangang i-strike. Do we clear the roads? Do we begin rehabilitation? Do we begin rebuilding homes? Pero dahil may paparating pa, kailangan po natin supplyan yung pangangailangan ng pagkain, tubig, shelter, nung mga maaapektuhan. So it's challenging, but also as the national government has said, meron din tayong sapat na pondo for this. We have been sufficiently preparing. Para hindi na dumagdag sa paparating na unos, nagpakawala na ng tubig sa Magat Dam. Nasa 186.39 meters na kasi ngayon ang antas ng tubig nito. Malapit sa 193 meters na critical level. 4.4 meters na ang itinaas nito sa nakalipas na 24 oras. Pwede nang mag-add additional opening, though near critical na rin itong Bunton Bridge, which is 11 meters. Ngayon is 10 meters na yung water level niya. Pwede siyang magdagdag ng gate opening, dahan-dahan lang. Nagpapakuwala na rin ng tubig ang Ambuklao, Binga at San Roque Dam.
Sa bayan ng Tumawini sa Isabela, hindi na rin maaninag ang mga palayan at maisan. Pati na ang maraming bahay sa Ilagan City. Ang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Burgos at Quirino, hindi pa rin madaanan. Problema rin ang mga nabuwal na puno sa Saguday, Quirino. Sa taas ng Mountain Province, hindi nakalusot sa baha ang mga palayan dahil sa pag-apaw ng Samok River. Mahigit 700 din ang inilikas sa Kasiguran, Aurora at nagkalat pa rin ang mga nasirang bahay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national at local government, lalo't malaki ang tsansang ang mga lugar na hinagupit ng Bagyong Nika ang siyaring maapektuhan ng Bagyong Ophel na kapapasok lang sa Philippine Area of Responsibility. Kahit na light to moderate or moderate to heavy rain sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung chance ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Bukod sa mga bagyong Nika at Ophel, binabantayan din ang tropical storm na may international name na Manny na kung pumasok sa bansa ay tatawaging Pepito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nasa kote sa Pilipinas matapos magtago ang isang Pinay na kasabot umano ng kanyang asawang German sa pangmomolestya. Ang mga biktima, kanila mismong mga anak na menor de edad pa. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Agad kinorner ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang kanilang priority target sa Quezon City para walang kawala. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Arestado ang 57 taong gulang na Pilipina na isa ng German national. Ayon sa BI, may Interpol Red Notice na inisyu laban sa kanya dahil sa pang-aabuso nilang mag-asawa sa kanilang mga sariling anak na babae. Sinasabi sa Interpol Red Notice na pinagsamantalahan niya kasama ng kanyang German na asawa ang kanilang dalawang sariling anak. From 5 years old and 8 years old nung kanilang mga anak ay doon nag-umpisa yung mga pang-aabuso na ginawa nila. Sinasabi pa doon na ito ay binivideo pa nila. Sa loob ng mahabang panahon, iba't ibang kalaswaan umano ang ginawa ng Pilipina at kanyang asawang Aleman sa mga biktima. Itong subject natin ito na German fugitive na isang ding former Filipino nga ay matagal nang nagtatago dito sa atin. Mismong mga anak umano ang nagsumbong sa otoridad, kaya naaresto sa Germany ang kanilang ama habang tumakbo namang Pilipinas ang kanilang ina para makaiwas sa huli. Isa to sa mga tinututukan natin na mga cases, lalo na ng mga fugitives dito sa atin na involved sa sexual offenses. Kasi iniiwasan natin na may mabiktima rin sila dito at kailangan niya rin mapanagutan yung mga kasalanan niya sa Germany. Nakatakdang i-deport pabalik in Germany ang suspect na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalabas ng bansa pero naharang sa airport sa Amerika si Royina Garma, ang dating police colonel na nagbunyag sa umunoy reward system sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Inaasikaso na raw ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas at oras na mangyari yan, aalukin daw siya ng Justice Department na maging state witness. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Paghayag ngayon ng Department of Interior and Local Government. Nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Royina Garma. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naharang si Garma at ang anak nito sa San Francisco Airport sa Amerika. Ang dahilan, canceled ang US visa nito. She took PR 104 last Sunday here, PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Hindi malinaw kung paano nakalipad papuntang Amerika si Garma kahit kanselado na ang kanyang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home here.
Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, oras na makabalik ng bansa si Garma, aalukin nila itong maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter, at least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. Pag uwi niya dito, she can just go home. She can, but we will offer her protection. Magugunitang si Garma ang nagbunyag sa House Quad Committee sa umano'y pagbibigay ng pabuya sa mga pulis noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakatakda dapat na hearing ng Quadcom bukas, pero ipinagpaliban muna ito dahil may kinukumpirma pa sa mga testimonya ng ilang testigo. Pero nagsabi kagabi ang dating presidential spokesperson ni Duterte na dadalo sa pagdinig bukas ang dating Pangulo. At nang malamang kanselado ito, sabi ni Panelo ngayong araw, tutungo pa rin daw si Duterte sa Kamara bukas upang komprontahin ng Quadcom sa pagpapaliban ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng 10 araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman daw kumpirmasyon silang natatanggap na dadalo dapat sa pagdinig bukas si Duterte. Ang mga nauna raw nilang imbitasyon, inisnab naman daw lahat ni Duterte. We're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Hindi rin daw totoong wala silang abiso sa kampo ni Duterte dahil nagpadala daw ang Quadcom ng sulat sa kanya na postponed ang hearing bukas. Kagabi rin daw, nag-message ang isang tauhan ni Duterte sa Quadcom para sabihing natanggap nila ang abiso at gusto raw ni Duterte makumpirma kung totoong kanselado ang pagdinig. Sa social media lang daw nalaman ng mga kongresista na balak ni Duterte na humarap sa Quadcom bukas. Bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo. Sa tingin ko, sinadya yun. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, yung style eh, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Ayon sa Quadcom, hindi nila pwedeng ituloy ang pagdinig bukas para lang kay dating Pangulong Duterte dahil hindi lang daw ito ang imbitadong magsalita. Isa pa, may 3-day rule ang Kamara kung saan kailangang abisuhan ang lahat ng dadalo sa isang pagdinig 3 araw bago ito idaos. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.